holly natin guys, ayan, nagpapakitang gilas na naman. Sobrang daming flowers. So, kahapon, yung nakita ko dito ay sa top lang po ng ating holly. Pero, yan guys, heto yung bumungad sa akin kanina. Sobrang hitik na hitik sa bulaklak yung ating holly. So, yan po yung kagandahan dito sa ating halaman. Napakaganda at sobrang daming flowers yung binibigay niya sa atin. Napakaganda. Ang dami pong nakapansin nito at dami pong naka-appreciate ng ating bulaklak. So, sorry po at hindi po natin napansin yung daliri po natin guys. Ay, ayan. So, ayan, hindi ko ginalaw yung ating mga cactus dito guys. So, yan at heto na yung update sa ating first flat. Ayan, nagtanim tayo ng buto ng holly. So, heto yung ang bagong update sa ating mga halaman dito sa first flat. So, tinanggal ko guys yung yung mga stick. Ayan, tinanggal ko na po yung mga stick dito sa ating front yard. And then, yung mga jadelet. So, heto na yung bagong update sa ating front yard. So, yan at yung ating mga holly dito guys ay sobrang bilis nilang lumago. And then, heto at ayan, nagtitrim pa rin po tayo ng ating plant para ma-maintain natin yung shape ng ating holly. And then, yung ating mga cactus dito guys sa ibaba ay inaayos ko na muna. So, heto meron tayong dinagdag na mga cactus. And then, yung ating tinanim na mga buto ng holly ay ayan, nagsitubuan na po. So, yan yung ginawa natin dito sa ating first flat. Ayan yung ating mga holly. So, heto yung naisipan ko na itanim dito kasi sobrang ganda ng ating mga holly. And then, nagpaparami po tayo ng holly plants. So, yan. At bala ko dito, guys, na gawin silang bonsai. Kaya lang, wala po tayong area na paglalagyan po ng bonsai. So, ang ginawa natin ay, so, dito natin sila itatanim. So, hindi puno yung first flat natin. So, yung ating holly na, ayan, sobrang dami ng flowers. So, heto yung kagandahan sa holly plant. Napakaganda, mabilis naman po siyang mag-produce ng flowers. Every month ata guys, nagpo-produce po ng flowers yung ating holly. Basta naalagaan po natin sila sa dilig. Gustong-gusto po nila ng water. And then naka-full sun. So, heto guys yung napansin natin sa ating napakagandang euphorbia. So, hindi ko sure kung anong nangyari kasi na sunburn po ito. Yan, and then nag-iba po yung kulay. Ayan yung napansin natin. So, hindi ko sure kung fungus siya guys or sunburn. Ayan. Kasi, pag sunburn kasi, ano lang siya brown. Pero heto ay, ayan, meron po siyang pink sa ayan, sa dulo, sa edge ng mga na-sunburn na dahon. So, ngayon ko lang to napansin kasi nung nakarang araw, hindi ko to hindi po talaga siya ganyan. So, yung na lang dito ay sunburn. So, pag pinisil natin siya ay hindi naman siya mashi-mashi, hindi siya malambot. So, siguro to siya guys, yung dala ng sa weather ata kasi malamig, mainit po dito sa ating area. And then yung ating plant ay na sunburn. So, heto yung nangyayari, ganyan po siya. Pag sunburn, ayan, pag dehydrated yung ating plant, so ganyan, dry. So, ganyan po ang nangyayari, dry po siya.
Kasi yung plant natin guys ay wala po yung soil, so pinatong ko lang po siya dyan sa pot. So hindi ko pa siya nalagyan ng soil. So yan, at tingnan natin kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Kasi palagay ko parang ano siya, fungus. So yan yung update sa ating gastonis. Yung ating mga maliliit na gastonis ay ayan, medyo malalaki na. So heto muna yung ipapakita natin sa inyo yung pagbabago dito sa ating first plot, and then so heto lang naman yung ano natin, yung ating holly ay ayan, pinakita ko lang sa inyo guys kung gaano siya ka ganda, and then gaano siya kadaming mag-produce ng flowers. Napakaganda po, parang snowflakes yung kanyang flowers. And then ang problema lang natin dito ay after niyang mag-flowers, pag nag-dry na po ay ayan, na pupunta po doon sa ilalim sa ating mga cactus. So yan lang yung ano natin dito problema. So na ano naman siya, nawawala siya pag totally dry na yung mga dahon, and then yung mga flowers. And then update sa ating mulberry guys. So heto na yung ating mulberry na nailipat na natin siya dito sa terrace. And then yung ating vine ay ayan, medyo malago na. Heto yung vine na tinanim natin dun sa harap ng third flat. So yan, at heto kasi ay merong purpose sa darating na summer. Ayan, medyo malago na siya. So, hindi lang siya mabilis na dumami sa ating third flat kasi ito ay nakapat. So, yung sa third flat natin ay direct po yun sa ground. So, and then yung ating mulberry, ayan siya guys, medyo malaki na. So, dito natin siya nilagay kasi dito ay nakaka-receive po ng sunlight yung ating mulberry. So, yan, at happy tayo dito. And then, ayan, at nakikita natin yung mga bunga. Meron naman akong nakita sa ibang mga mulberry, nag-aalaga ng mulberry, na pag ganito na yung kanilang mulberry ay tinatanggal po muna nila yung fruits. So yung sa akin ay hindi ko muna siya tatanggalin kasi ayan, first time nating tanim, and then ayan, at nag-produce agad ng fruits yung ating mulberry. So tingnan natin kung anong variety ng ating halaman. So yan, at hindi ko muna siya tatanggalan ng mga guys, ng mga anong tawag doon, branches, kasi gusto ko na marami yung makuha nating fruits na mulberry. So inisa lang po natin sila ng 4. Okay naman po kasi yung mulberry naman po ay parang lang siya, damo-damo. So mabilis po siyang maglago, mabilis po siya mabuhay, and then ayan, at nakasurvive naman po at nabuhay yung ating tinanim na mulberry or mulberry. So yan, so hindi pa siya mainit dito na area. Mamaya ay ayan, medyo mainit na po dito sa ating terrace. And then yan yung update sa ating mulberry. Ayan, sobrang dami niyang yung bunga. So ayan, hanggang doon sa itaas meron niyang mga bunga. So hindi lahat na branch niya, hindi lahat na branches ay merong bunga, pero yung iba ay napakarami pong binigay na bunga. So yung update sa ating mga cresta dito guys, ayan, medyo malalago na yung ating euphorbia, grafted na crested euphorbia. So medyo malalago na. Yung isa ay tumaas, kulang siya ng araw, and then yung isa ay sobrang lago. Ayan, so heto yung mga nakuha natin doon sa third flat na
crested, grafted, crested euphorbia. So, meron pa tayong itatanim na mga crested guys. So, meron pa tayong space dito. So, pag meron tayong time, so ilipat natin yung ating mga crested euphorbia doon sa ating third plot. So, yan yung update sa ating mulberry. Ayan, mag-update tayo sa sunod na araw. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano siya kaganda or gaano siya lago yung ating plant. And then, update sa ating ICU area. Ayan. So, meron na tayong tinanggal dito na mga cactus. So, na ilagay ko na dun sa, yung iba na naka-recover na. So, heto yung ating pinapagandang crested na cactus guys. So, galing siya dun sa itaas ng ating vertical wall. Sobrang payat na. Sobrang payat niya nung nakuha natin dun sa itaas. So, ngayon ay, ayan, sobrang laki na niya. Kulang na po siya ng water kaya lumiit po yung ating cactus. So, yung iba dito ay nailipat na natin. Then, yung iba ay, ayan, nakuha natin dun sa itaas ng ating vertical wall. And then, yung ating alos, ayan, nailipat ko na dito kasi pumayat yung ating mga alos. So, balak kong ilipat yung ibang mga cactus natin kasi sobrang daming water na yung kanilang soil. And then, update sa ating mga ornamental plants na propagate. So, medyo malalago na sila guys. O balak ko na rin pong i-propagate yung ating mga ornamental plants. Water propagation yung ginagawa ko, and then saka natin sila ilipat sa soil pag meron na pong roots. Ayan. Mabilis lang po silang lumago. So, kailangan natin silang ikat para maganda tingnan yung mga plant. Hindi sila pumayat. So, yan guys yung update sa ating mga halaman dito sa ating munting garden, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.